Ginawa mo na po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, maraming pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black boxes. Wala po sa kontrata yun. Walang gustong lumaban sa kanila. Sila ang pinakamalaki. Sila ang pinakamakapangyariang network sa bansang ito. Kahit isang senador walang lumaban sa kanila. Ako lamang po ang tumayo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako pagkatama gagawin ko yun. Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Maraming salamat po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po kay si Atienza, inyong susunod na Vice Mayor. Maraming salamat sa aking kaibigan, Congressman Amado Pagatsing. Ito sa Maynila, napakarami po palang tao ngayon. Ito po hindi ko makakalimutan. Napakinggan natin. Sapagkat alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kaysa doon sa kami po sa Kongreso, nagkikita-kita kami. Ngunit nag-aaway-aaway lang kami. Uy, grabe, yan na. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulong-tulungan kapag inilalaban ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hopya na kinakain ko, inaagaw pa po nila. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Maynila, mas mabuti pang makita ko ang ating mga kababayan. Dito masaya, para may kwento ko sa kanila kung anong dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan nating tulungan ang ating namiminuno para sa ganon ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang kung hindi tuluyang maalis na natin. Ano po ang unang-unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, 800 milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China. Ngunit nagawa nila mapag-graduate sa kahirapan ng kanilang mamamayang mahihirap sa loob ng 30 taon lamang. 30 years. 30 milyon lang halos. Sa makatwid kung talagang gagawin lang, kung talagang ayusin lang natin ang problema, walang 2 taon dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating mga bayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag nagawa natin ito, maraming maihikayat na mga manangalakal, mga negosyante, na mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga pagawaan, mga opisina, at mga kalakal, ang maraming magagawa rito. Magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, natural po giginhawa ang buhay ng ating mga mamamayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawaan, maraming puhunan na papasok sa ating bansa, maraming kalakal ang babago, maraming pagkain ang magagawa. Ang presyo ng pagkain babaw. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-una, ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 23 taon nang nakararaan. Ano pong nakalagay doon? Letra por letra. Idulot mo ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Abot kayang halaga po ba ang presyo ng kuryente ngayon sa ating bansa? Hindi. O abot langit? Langit. Gusto po ba niyong bumaba ang kuryente sa bansa? Mahina po yung sagot. Gusto niyo po ba talagang
Pero magagawa po natin. Pati po presyo ng petrolyo kailangan bumaba sapagkat dito nakadikit ang maraming bagay-bagay na pangunahing kailangan ng Pilipino na dapat bumaba din. Kapag nagawa po natin ito, yun lamang ang paraan para yung pong kahirapan ay mabawasan man lang natin kung hindi man tuluyan mawala. Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa ng Malaysia. Bakit hindi natin kayang gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo ako. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po ba akong mag-artista? Hindi na po. Kung kailangan po kahit kontrabida lang ako, gaganap po. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung paano ibababa ang kuryente sa ating bansa. Parang hindi nila alam kung paano gagawin. Alam ko po kung paano ibababa. Isip-isipin na lang ninyo. Pati ninakaw na kuryente kayo nagbabayad. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mangyari yun sapagkat wala tayong kasalanan doon. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Lahat ng kawalan, ninakaw na kuryente, nasira yung metro, hindi na itala ng accountant, ng bookkeeper, sumabog ang nabalatan ng kuryente. Lahat ng kawalan sa kanila, ang magbabayad tayong lahat. Tama po ba yun o hindi? Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Sasabihin, mag-iisip. Kaya gawin ng taong ito yung sinasabi niya. Ginawa ko na po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, maraming pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black boxes. Wala po sa kontrata yun. Walang gustong lumaban sa kanila. Sila ang pinakamalaki. Sila ang pinakamakapangyariang network sa bansang ito. Kahit isang senador walang lumaban sa kanila. Ako lamang po ang tumayo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako pagkatama gagawin ko yun. Basta tama, basta matuwid, basta totoo. Lalaban tayo kahit saan tayo mapunta. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, isa pong pribilehyo ang makarating dito. Makausap ko po ang makapal na tao, mamamayan ng Maynila. Maswerte si Yorme, maswerte si Chichi, maswerte Congressman Bagating. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon na hindi siya iniiwanan. At alam ko po, dahil kaibigan ko naman sila, pati sana ako huwag naman yung iiwanan. Dalhin po ninyo ako doon sa lugar na matutulungan kayo, higit sa lahat. Babalik ako rito. Sana po, yung panaginip nating lahat, babalik ako rito sa Maynila, isang ganap na senador ng Republika ng Pilipinas.